Sigawan na po mga tao. Hindi na po malaman ng mga tao anong gagawin. Masyado pong masakit makita. Isang araw matapos ang pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver, maagang pumwesto si Ray Torres sa isa sa mga lumalaking memorial para sa mga nasawi. Dumalo ang kanyang pamilya sa selebrasyon Sabado at ang sumunod na mga pangyayari, di niya raw maalis sa kanyang isipan. Mayroon po ako nakitang sasakyan on the corner of my eye na umaragasa. So ang una kong isip baka nawalan ng preno, pero narinig po namin ang tunog ng parang putukan. Pero pasensya na po at hindi po putukan, mukha pong mga bali-baling buto na niragasa nung sasakyan. This is the darkest day in our city's history. Last night, as thousands of members of Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration, the actions of a single person shattered our collective sense of safety. Pasado alas 8 ng gabi, April 26, nang araruhin ng itim na SUV ang mga tao sa isang kalsada sa South Vancouver. Nakapwesto roon ang mga food truck kung saan pami-pamilya, magkakaibigan ang naglalakad. Higit 10 ang patay at 12-12 ang sugatan. Ang ilan nasa kritikal na kondisyon. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng SUV. Idiniin na hindi act of terrorism ang insidente. The person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. Ang ginagawa damage assessment ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Sorsogon dito sa mga apektadong lugar ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Namimigay na din kanina, Ella, nag-start na din ang pamimigay ng mga face mask at iba pang gamit para protektahan ang ating mga residente doon sa malalapit na lugar. At ngayon ay may mga clearing operations na din kasama ang BFP para alisin yung mga abo na nagkalat doon sa National Highway para maprotektahan ang ating mga kababayang biyahero sa malapit sa bulkan. Ella, itinaas na nga ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang babala sa Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon mula sa alert level alert warning 0 o ang normal status. Ngayon ay inilagay na ito sa alert level 1 o unrest status. Ibig sabihin nito, nakakakitaan ng PHIVOLCS ng bahagyang aktibidad ng bulkan. Kaninang bandang alas 4:36 ng madaling araw ay nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulusan Volcano. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng 24 na minuto ang eruption base sa seismic at infrasound record ng ahensya. Ang pagputok ay nagresulta ng pagbuga ng nasa 4,500 meters ng abo. Pwede nang bumoto simula ngayong araw ang lahat ng naaprobahan na makaboto sa local absentee voting udlaw. At tatagal ito, Ella, hanggang sa Wednesday, April 30. Sa ilalim ng batas, ito ay para sa ating mga kababayan na hindi maaaring iwan ang kanilang trabaho sa araw mismo ng halalan sa May 12. Dito sa Palacio del Gobernador, ang voting center ng mga empleyado ng Commission on Elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito yung unang pagkakataon na ginawa nilang automated ang local absentee voting. Sinishade yung balota, hindi na katulad ng mga nakaraang halalan na mano-manong sinusulat ng mga bumoboto ang pangalan ng mga kandidato. 72,236 ang nag-apply para sa local absentee voting, pero 57,689 lang dito ang naaprobahan. Umahigit sa 14,000 ang na-disapprove ang aplikasyon. Paliwanag ng COMELEC, mayroon kasing deactivated matapos na hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan. Pagkatapos na bumoto, ay ilalagay sa envelope yung balot. Pwede nang bumoto simula ngayong araw ang lahat ng naaprobahan na makaboto sa local absentee voting udlaw. At tatagal ito, Ella, hanggang sa Wednesday, April 30. Sa ilalim ng batas, ito ay para sa ating mga kababayan na hindi maaaring iwan ang kanilang trabaho sa araw mismo ng halalan sa May 12. Dito sa Palacio del Gobernador, ang voting center
ng mga empleyado ng Commission on Elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito yung unang pagkakataon na ginawa nilang automated ang local absentee voting. Sinishade yung balota, hindi na katulad ng mga nakaraang halalan na mano-manong sinusulat ng mga bumoboto ang pangalan ng mga kandidato. 72,236 ang nag-apply para sa local absentee voting, pero 57,689 lang dito ang naaprobahan. Umahigit sa 14,000 ang na-disapprove ang aplikasyon. Sa liwanag ng COMELEC, mayroon kasing deactivated matapos na hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan. Pagkatapos na bumoto, ay ilalagay sa envelope yung balota at ito ay siselyuhan. Nagkaroon ng maikling pagpupulong na US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos ang libing ni Pope Francis sa Roma. Sa isang post sa social media, ipinahayag ni Trump ang kanyang pagdududa sa senseridad ni Russian President Vladimir Putin sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine, lalo na matapos ang pag-atake ng Russia sa Kyiv. Sinabi ni Trump na maaaring ginagamit lamang siya ni Putin at kinakailangang harapin ito sa ibang paraan tulad ng paggamit ng banking o secondary sanctions. Ang 15 minutong pag-uusap ni Trump at Zelensky ay inilarawan ng White House bilang napaka-produktibo habang tinawag ito ni Zelensky na may potensyal na maging makasay. Nagkaroon ng maikling pagpupulong na US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos ang libing ni Pope Francis sa Roma. Sa isang post sa social media, ipinahayag ni Trump ang kanyang pagdududa sa senseridad ni Russian President Vladimir Putin sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine, lalo na matapos ang pag-atake ng Russia sa Kyiv. Sinabi ni Trump na maaaring ginagamit lamang siya ni Putin at kinakailangang harapin ito sa ibang paraan tulad ng paggamit ng banking o secondary sanctions. Ang 15 minutong pag-uusap ni Trump at Zelensky ay inilarawan ng White House bilang napaka-produktibo habang tinawag ito ni Zelensky na may potensyal na maging makasaysayan. Sa mga nakaraang pahayag, sinabi ni Trump na malapit nang magkaroon ng kasunduan ng Russia at Ukraine matapos ang negosasyon ng kanyang sugo na si Steve Witkoff kay Putin. Ayon naman sa Kremlin, bukas si Putin sa direktang usapan sa Ukraine nang walang kondisyon. Sa kabila nito, ipinaalala ni Trump kay Zelensky na wala siyang alas laban sa Russia, isang linya na ginamit din niya noon sa isang tensyonadong pagpupulong sa Oval Office. Hindi siya basta mapaalis sa posisyon, pinunterya na ang kanyang mahal sa buhay, gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, inaasahan na niya na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya, lalo na at nalalapit na ang eleksyon.